Mabigat ang traffic nung pabalik na kami sa city ni Concepcion. Hindi ko namalayan na masyado na palang napalayo ang pagmamaneho ko kanina kaya kung saan-saan na kaming dalawa nakarating. Ilang oras na rin ang lumilipas pero stuck pa rin kami sa haba ng traffic. Masyado nang dumidilim ang buong paligid at mabuti na lang talaga kumain muna kami kanina bago umuwi kundi nagutom kami ngayon. Medyo nangangawit na ang balikat ko at pagod na rin ang buong katawan ko. Kung hindi lang kami nagkukwentuhan ngayon ni Concepcion, malamang nakatulog na ako habang nagda-drive. My mom died when she was giving a birth to my younger brother. 10 taon na rin ang lumilipas. I was young back then when she died. Pagsasalita ko habang nakatuon ang pansin ko sa dinadaanan namin ikaw, pandan ng buhay ko. Nasaan na pala ang mama mo? Yun papa mo lang na ikwento mo sa akin, ay. Hindi ko napigilang hindi mapangiti dahil sa bagong endearment naming dalawa. Buko at pandan. Ang cute lang. Parang mukha ni Concepcion kapag naiinis sa akin. Ang cute. There's a part of me that always happy whenever we had small arguments. Mula nang makilala ko si Concepcion muling sumigla yun matamlay kong mundo. It's like she opened the door that I closed for a long time. She was indeed strong. Nagtataka ako kung bakit hindi sumagot si Concepcion sa tanong ko samantalang nag-uusap lang kami kanina. Paglingon ko sa inuupuan niya nakasandal na yun ulo niya sa may bintana ng kotse habang nakanganga at mahimbing na natutulog. Sabog-sabog pa yun buhok niya at yung ibang hibla nasa bibig na niya. I smiled. Mukhang hindi na niya nakayanan ang sobrang habang traffic sa kapagod kaya nakatulog na siya habang nakaupo. Mabuti na lang talaga nasa kalagitnaan pa kami ng traffic ngayon kaya mabagal ang usad ng mga sasakyan. Nagkaroon tuloy ako ng chance para matitigan yun mukha ni Concepcion habang natutulog. Halos mapunit na ang labi ko sa sobrang pagngiti ko ngayon. Damn. Really am I even smiling? Ano bang iningiti-ngiti ko nakatitig lang naman ako sa mukha niya. Isinandal ko ang ulo ko sa manibela habang nakatitig pa rin sa mukha niyang natutulog. Hindi kaya nangangawit yun ulo niya. Kinuha ko yung jacket ko sa likuran saka pinabilog ito at inilagay sa ulunan ni Concepcion para kahit papaano makatulog siya ng komportable. Tinuloy ko lang ang pagtitig sa kanya. Today decided na kalimutan na si Chloe ng tuluyan at mag-move on na. Ang unfair lang kasi kung patuloy akong umaasa na babalik siya sa akin, kahit alam ko namang wala ng pag-asa. Alam kong napilitan lang din si Concepcion sa paghingi ko ng tulong sa kanya pero pumayag pa rin siya. Ito talagang babae na to hindi marunong tumanggi kapag may taong humihingi ng tulong niya. Basta kaya niya gagawin niya. Walang limitasyon ang pagtulong niya. Muli akong napangiti. Her kindness makes her beautiful. Napapikit ako at nakita ko ang mukha ni Chloe na nakangiti sa akin. Biglang nawala ang ngiti sa labi ko. It's hard to say this but I really have to. I should forget you, Chloe. I should forget everything what we had in the past. Parehas na tayo ngayon na may kanya-kanyang buhay. I know it's too hard for me to do this because I am very much aware that some parts of me, my organs, and my existence are still in love with you. But the memories that we share have come to an end. Kailangan ko nang putulin. Kailangan ko nang ituloy ang buhay ko na hindi ka iniisip. Marahil hindi lang talaga tayo para sa isa't isa. Mahirap mag-move on dahil 5 taon din ang pinagsamahan nating dalawa. Hindi ko alam kung saan at paano ako magsisimula. You were really first love. Really first everything and really first major heartbreak. You were everything to me before. Pero iba na ngayon. May mga bagay sa mundo na kahit anong pilit ang gawin natin hindi na natin muling maibabalik pa. Kahit umiyak ako at magpakalunod sa alak alam kong hindi ka nababalik. So I decided na kalimutan ka na. So this is me cutting everything that we had. This is me doing what should have done year ago. Saying goodbye. Saying goodbye to our memories. Darating din ang araw na kapag naisip kita, hindi nakikirot ang puso ko. Darating din ang araw na kapag nagkita tayo, wala na akong nararamdaman pa. Thank you, Chloe. Thank you for sharing good memories to me. Thank you for your love. You always have a special place in my heart. Goodbye to our 5 years of memories. Minulat ko ang mata ko at agad pinunasan yun luhang nabuo sa gilid ng mata ko. Nung naging okay na at muli nang lumuwang ang kalsada, nagpatuloy na ulit ako sa pagmamaneho hanggang sa makarating na kami sa tapat ng apartment.
10:30 na rin ng hating gabi. Time flies when you're really happy. Naging masaya ang first date namin ngayon ni Concepcion, kaya hindi ko namalayan ang oras. Alam kong hindi makukonsiderang date to dahil sa mini park lang kami pumunta. Di bale, one of these days dadalhin ko sa isang formal date tong si Pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko. Chuckled. Ang cute talaga ng endorsement namin. Pinatay ko na ang makina ng sasakyan at binaling ang paningin kay Concepcion. Tulog na tulog pa rin siya. Pansin ko rin yun gilid ng bibig niya na may tumutulong laway kaya napabulalas ako ng tawa. Akala ko nagising na siya dahil sa lakas ng tawa ko pero hindi pa pala. Minulat niya lang yun mata niya ng bahagya tapos tumingin sa akin at umirap sa kamuling natulog. This time yun buhok niya nasa mukha niya na lahat. Hanggang pagtulog nito sinusungitan pa rin ako. Ampe. May naisip tuloy akong kalokohan. Kinuha ko sa bulsa ko yun cellphone ko at pasimpleng pinikturan yun mukha ni Concepcion na nakanganga habang natutulog. Zinoom ko pa sa bibig niya para kitang-kita yun laway niya. Todo pigil tuloy ako sa sarili ko dahil tawang-tawa talaga ako sa itsura niya ngayon. Tiyak kapag nalaman niya tong ginagawa ko, papaulanan na naman ako nito ng sermon. Sana lang hindi siya magising. Tinignan ko yun cellphone ko at muli na namang natawa sa mga nakuha kong larawan niya. Nang mapadako ako sa picture naming dalawa kanina, nung nasa mini park kami bigla akong napangiti. Hanggang ngayon picture namin ni Chlo ang wallpaper ng phone ko pero dahil kailangan na magsimula ng bagong buhay pinalitan ko na. Ipinalit ko na yun picture naming dalawa ni Concepcion. Sa ganitong paraan ko umpisahan kalimutan si Chlo. Itinago ko na yun phone ko sa bulsa sa katumingin kay Concepcion. Kailangan ko na siya gisingin dahil napapatagal kami rito sa loob ng sasakyan. Pandan ko pagtatawag ko sa kanya. Tinapik ko pa yun braso niya ng ilang beses pero walang imik. Tulog na tuloy pa rin siya. Uy Pandan! Andito na tayo. Gising ka na. Akala ko nagising na siya dahil gumalaw siya pero hindi. Itinaas niya lang yun kamao niya na parang nananaginip. Mukhang may gusto siyang sapakin sa panaginip niya. Maligno agad. Hindi ba pwedeng naengkanto muna pagsasalita niya habang natutulog? Napatawa ako sa sinabi niya. Sino ang sinasabihan niya yan? Mukhang buwisit na buwisit siya, Buwisit ka talaga manyakol. Hindi ako maligno. Mahiwaga lang talaga tong napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Ano pinagsasabi nito? Basta mahiwaga to, okay. Huwag ka na babalik. Kundi babayagan kita. Anong nangyayari sa panaginip niya at mukhang inis na inis siya? Saka kasama ba ako sa panaginip niya? Yuf! Nakakainis. Ano bang napapaginipan ni Concepcion? Sana naman parehas kaming nakahubad sa panaginip niya tapos gumagawa ng baby. Hehe. Pandan. Gising ka na, uy, tinapik ko ulit siya. Bigla akong nagulat dahil hinablot niya ako sa braso at tinakap ito. Napalamig tuloy ang mukha namin sa isa't isa. Ilang inches na lang ang layo ng mukha namin. Napalunok ako ng mariin at parang nahihirapan akong huminga. Parang biglang uminit ang hangin dito sa loob ng sasakyan kahit naka-on naman ang aircon. Napatitig ako sa mukha niyang mahimbing na natutulog. May kung anong nagtitrigger sa akin para ilapat ko ang labi ko sa labi niya. Alam kong masama tong naiisip ko dahil magti-take advantage ako sa kahinaan niya pero parang ayaw makinig ng sarili kong katawan. Sa tuwing inilalapit ko ang mukha ko sa mukha ni Concepcion parang gusto ko siyang halikan. Pinipigilan ko lang ang sarili ko. Pero this time parang hindi ko na kaya. Gusto ko na siyang halikan kahit natutulog siya. Inalis ko muna yun mga buhok niyang tumatakip sa mukha niya para matitigan ko ng maayos ang buong mukha niya. Muli akong napalunok ng mariin. Taena ka, Travis. Isang halik lang, Huwag mo abusuhin ang natutulog na si Concepcion. I reminded myself. Dahan-dahan ko nang inilalapit ang mukha ko sa mukha ni Concepcion. Kaunti na lang at magdidikit na ang labi namin nang may marinig akong kumatok sa may bintana ng sasakyan ko. Buwisit. Istorbo. Napatingin ako at nakita ko si Cassie na nakasilip. Anong ginagawa ng batang to rito sa labasan? Gabing-gabi na at nasa labas pa rin. Binuksan ko iyon bintana. Ano yon, Cassie? Bakit nasa labas ka pa?
Gabing-gabi na, sabi ko sa kanya. Hindi pa rin ako lumalayo kay Concepcion dahil yakap-yakap niya pa rin ang braso ko. Bibili po ako ng itlog, Kuya Travis. Kaso sarado na pala ang tindahan, sabi niya, kayo po ano pong ginagawa niyo ni Ate Coco? Gagawa rin ba kayo ng baby dito sa loob ng sasakyan? Kaso istorbo ka, bigla kang kumatok. Yee! Hindi Gigisingin ko lang si Ate Coco mo, sagot ko, sige na. Bumalik ka na sa compound. Gabi na, Mamaya makain ka pa ng monster. Napakunot ang noo niya, Wala namang monster, Kuya Travis, pinapaalis mo lang ako para matuloy nyo paggawa ng baby. Dugtong pa niya, hindi rin naman kayo makakagawa ng baby kasi parehas kayong lalaki. Sige, baby Kuya Travis, pag alis ni Cassie bigla akong napatawa at napabuntong hininga. Phew! That was close. Mabuti na lang pala dumating si Cassie, kundi hindi ko na napigilan ang sarili ko at nahalikan na tong si Concepcion. Anong karapatan kong halikan siya kung may feelings pa rin ako kay Chloe? Shit! Hindi ko dapat gawin to, alam kong hindi totoo ang pagiging in a relationship naming dalawa, pero hindi pa rin tama na halikan ko siya lalo na't sinabi niyang no kiss and no touch. Damn, Travis! Wag mo itulad si Concepcion sa mga babaeng naging pastime mo. Napailing-iling na lang ako. Bumaba ako ng kotse sa katinungo ang inuupuan ni Concepcion. Binuhat ko siya na parang bride style habang natutulog. Ang gaan lang niya. Kumakain pa ba to? Habang naglalakad papasok sa compound nakita ko pa si Cassie na nakadungaw sa balcony mula sa dalawa ni floor. Kuya Travis, nakagawa ba kayo ng baby? Sigaw niya sa akin. Natawa ako, hindi. Sabi ko na, paano kayo makakagawa kung bading niyang si Ate Coco? Parehas kayong may bird. Hahaha. Tama yan. Bading to, tawa ako ng tawa nang makarating ko ang apartment. Nahirapan akong buksan ang pintuan dahil buhat-buhat ko si Concepcion. Mabuti naman pagtapos ng ilang paghihirap nakaraos din nabuksan ko na rin ang pintuan. Pagpasok namin napangiti ako dahil ibang-iba na ang ayos ng maliit na apartment. Luminis at umaliwalas ang buong paligid. Salamat naman ginawa ng mga maids ko ang trabaho nila ng maayos. Kung hindi tinanggal ko silang lahat ng sabay-sabay. Dinala ko na si Concepcion sa kwarto at inihiga. Yumuko ako at muling tinanggal yun mga buhok ni Concepcion na napunta sa mukha niya. Hindi ko na namalayan na napatagal na naman ang pagtitig ko sa mukha niya. Napasulyap ako sa labi ni Concepcion. Para akong inaakit nito. Ugh! Shit! Shit! Hindi ko na kaya pigilan ang sarili ko. Gusto ko na siyang halikan. Tae na. Promise. Isang kiss lang talaga ang gagawin ko. Tumayo ako ng tuwid sa kasinampal ang noo ko. This is too frustrating. I should pull myself back. Paglingon ko kay Concepcion medyo nakaawang ang bibig niya. Ish! Bahala na. Isang halik lang talaga ang gagawin ko. Sorry, Pandan. Isang halik lang talaga. Hindi ko na kaya pigilan sarili ko pag hindi ko nang tawad sa natutulog na si Concepcion. Kasalan mo to, ang sarap titigan ng labi mo ay. Muli akong yumuko at ipinikit ang mata ko. Papalapit na ng papalapit ang labi ko sa labi ni Concepcion nang biglang tumunog ang cellphone ko. Damn. Wrong timing pa, pota. Bigla tuloy akong napalayo sa kay Concepcion at sinagot yung tawag. Bullshit. Who's this? Inis na sagot ko sa cellphone. Wow. Init ng ulo, Haha. Napakunot ang noo ko dahil sa boses na narinig ko. Tinignan ko ang screen ng phone ko kung sino ang tumatawag at nakita ko ang pangalan ni Heron. Ba't ako tinatawagan nito? Gabing-gabi na, Bading talaga to, inapangisi na lang ako. Istorbo ka, what's up? Where are you? Bakit mo ko hinahanap? Damn. Sabi na bading ka, sorry, Brad. I don't swing that way. Friends lang turing ko sayo. I chuckled. Knock it off, Travis. Tara mag-bar, sagot niya. Ngayon, napatingin ako sa orasan at kay Concepcion. Pampatulog lang. J. Magbihis lang ako. Text me kung saang bar. Noted. Bilisan mo, pagpapaalala niya. Dude naman.
Alam kong gwapo ako at gustong-gusto mo na makita ang gwapo kong mukha. Pero wag kang umasa na papatulan kita, ah. Kasi straight talaga ako, ay pang-inis ko sa kanya. In your dreams, pair. Goodbye, then he ended the call. Napangisi na lang ako at napabuntong hininga. Mas maganda nang uminom ako ngayon para pag uwi ko mamaya tulog agad. Hindi magandang nasa katinuan ako ngayon at baka mahalikan ko nga tong si Concepcion nang wala sa oras. Kung hahalikan ko man siya kailangan gising siya, nakalimutan ko na si Chloe at gusto na namin parehas. Pero naalala kong wala nga palang interest tong si Pandan sa akin. Liray, bakit kaya wala siyang interest sa akin? Ang gwapo ko naman at yummy. Wala bang taste tong si Concepcion? Gusto nga pala niya si Heron, no? Tama. Walang taste si Concepcion sa lalaki. Ako na sa harapan niya ayaw pa. Travis na choosy pa. Aba naman. Lechon na nasa lamesa ayaw pa kumain. Saan ka makakakita ng lechon na may kasama pang hotdog at itlog? I grinned. Kasing sarap ko pala ang lechon. O mas masarap pa ako. Kinumutan ko si Concepcion sa kamabilisang hinalikan sa noo. Alis muna ako, Pandan ko. Makikipagkita muna ako dun sa dream guy mo na ako rin ang dream guy. Hahaha, pinatay ko na ang ilaw sa kalumabas ng kwarto niya. Puntahan ko muna si Heron na bading. Travis acting weird this day. Ewan ko sa buwisit na iyon kung ano ang nasinghot at hindi makatingin sa mga mata ko kaninang umaga. Kinakausap ko pero nakayuko lang siya sa akin at parang may ginawa na hindi masabi-sabi sa akin. Dapat nga ako ang maging ganun dahil akala ko totoong nahuli na niya ang pinakatago-tago kong secret pero it turns out na hindi pala. Isang malaking panaginip lang pala ang lahat. Pero balik tayo sa buwisit na iyon. Ano kaya meron sa manyakol na iyon at parang nailang sa akin? Nakakapagtaka lang, sa tuwing umaga kasi umpisahan na niya ang pambubwisit niya at babanatan agad ako ng mga kabastusan. Pero kaninang umaga hindi niya ako sinabayan sa pag-almusal. Nung kumakain na ako at biglang napalingon sa kanya napaiwas siya ng tingin sa kanamula. Hindi ko alam kung may sakit ba siya o ano, ay blush ba iyon o talagang nilalagnat lang. Nagkakasakit din pala iyon mga tulad ni Travis na may manyakolism. Napabuntong hininga ako at tumuloy na lang sa pagkain. Lunch ngayon at andito na ako sa school. Mag-isa lang ako dahil hindi pumasok si Janice. Nakakapagtaka lang na absent siya ngayong araw na hindi man lang nagte-text sa akin. Usually magte-text yun o tatawag kapag hindi siya papasok, saan kaya nagpunta yun? Or galit ba siya sa akin dahil sa nangyari nung isang araw sa bahay na akala niya may tinatago ako? Tinext ko naman siya pero hindi siya nagre-reply. Sana lang hindi siya galit at busy lang. Dinala ko na rin pala yung damit na pamalit ko mamaya pagpunta sa studio para sa commercial conference. Mahira nang magpalit sa bahay dahil baka mahuli na talaga ako nung walang niya. Baka yun panaginip ko ay isang pangitain lang na mangyayari. Nakakagigil talaga kahit panaginip lang yun. Ang kapal ng tabas ng tagiliran ni Manyakol para tawagin akong maligno. Te. Pagtapos ko kumain kinuha ko na yun bag ko at lumabas na ng cafeteria. May extra minutes pa ako para sa susunod kong klase kaya dadaan muna ako ng library at magbabasa. Habang naglalakad sa hallway biglang may nakaagaw ng atensyon ko. May isang babae ang nakatayo sa tapat ng pintuan ng Dean's office. Napahinto ako sa paglalakad at napatitig dun sa babae. Hindi ko maialis sa sarili ko ang humanga sa kagandahan niya. Nakasuot yun babae ng puting blouse na. Mukha siyang anghel dahil sa suot niya. Tapos ang ganda ng buhok niya. Straight na kulay black na abot hanggang likod niya. Pero pansin ko yun kulay ng balat niya kakaiba. Maputi ito pero parang iba ang pagkaputi. Hindi ko alam kung laki ba siyang ibang bansa at hindi lang sanay sa weather dito sa Pilipinas, kaya naging ganyan ang kapusyan niya. Hindi ako aware na medyo napatagal na pala ang pagtitig ko sa kanya dahil bigla siyang lumingon at mumiti. Hi, pagbati niya sa akin. Pati iyon boses niya parang anghel. Masyadong kalmado. Kahit ngayon lang kami nagka-encounter masasabi kong mabait siyang tao dahil sa kilos niyang super hinhin at the way ng pagsasalita. Hi, naiilang nasabi ko sa kanya. Papasok ka ba sa Dean's office? Andyan ba si Dean? Inilagay niya yun buhok niya sa gilid ng tainga niya. I haven't checked, matipid siyang umiti. Pupunta ka rin ba dito sa office?
Ay, hindi. Napadaan lang ako at sa library ang punta ko, mabilis kong sagot. Ang ganda mo kasi. Para kang anghel. Hihi. Ikaw din ang ganda ng mata mo. Levi Blue, lumapit siya sa akin. Mata lang maganda sa akin. Hihi. Kung makapag-usap kaming dalawa parang matagal na kaming friends. Ang kalmado kausap ng babae na to, tapos ang ganda-ganda pa niya. I wonder kung may boyfriend na to, pero malamang meron na. Ang ganda ba naman, se? Anong pangalan mo? Tanong niya sa akin. Concepcion Cordova, sagot ko sa kangumiti. Ikaw? Naputol yun sasabihin niya dahil biglang tumunog yung hawak niyang cellphone. Do you mind? Tanong niya sa akin. No, sige, sagutin mo na. Tumango siya, thanks, sabi niya habang nakangiti. Hi. I'm here in your school. I'm so sorry. Didn't know. Nasa mall ka na? Okay. Pupunta na rin ako dyan. I just wanna check kung nasaan siya ngayon. Pero wala pa rin akong lakas ng loob makita siya. Medyo lumayo ako sa kanya dahil medyo naririnig ko yun pakikipag-usap niya sa cellphone niya. Napansin kong biglang lumungkot yun mukha niya habang nagsasalita. Ang tangi ko na lang naintindihan sa pag-uusap nila nung taong kausap niya sa cellphone ay I still love him, saka I want him back. Napakunot naman ang noo ko dahil ang tsismosa ko sa mga oras na to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga oras na to, kung aalis na ba ako para dumiretso sa library o maghihintay hanggang sa matapos ang pakikipag-usap niya sa cellphone. Hindi ko pa pala natatanong ang pangalan niya. Ang bastos ko naman kung bigla na lang akong aalis. Sige, hintayin ko na lang. After all, bihira ako maka-encounter ng babaeng may mukhang anghel na taglay, tanging si Christine Cordova, ang mahiwagang bra version ko lang ang nakikita kong mukhang anghel. Habang nakatalikod bigla ako may narinig na bumagsak. Paglingon ko sa likod ko nakita ko yun babaeng may mukhang anghel na nakahandusay na sa sahig ng hallway at walang malay. Miss? Ayos ka lang, taranta kong pagsasalita nang mapalitan ko siya. Nakailang tapik na ako sa kanya pero hindi siya nagsasalita. Nawalan talaga siya ng malay. Napatitig ako sa kutis niya. Iba talaga ang pagkaputi niya. It made me think na may sakit nga tong si ating mukhang anghel. Hepa. Charot. Parang leukemia. Interview 101 sick. May gusto ka ba kay Travis, Janice, and me? Shock wala, no, sick, weh. Ba't mo siya hinalikan? Not once but twice, Janice, long story, sick, kapag nagkaroon ng bagong ihi si Travis. Ano gagawin mo, Janice? Aawayin ko yun, girl. Wala akong pakialam kahit sino pa siya. Para lang kay Chlo si Travis, sick, kahit si Coco aawayin mo, Janice, at bakit napasok sa usapan ang best friend ko? Taas kilay, sick, whatever, sick, hoy manyakol, Travis, ano? TSA, wag mo ko tawaging manyakol. Hindi kasi pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko. Baka sapakin kita dyan, sick, taena to, ang sungit. Ba't kay Coco mabait ka, Travis, si Coco ka ba? Ha, sick, sisik ako. Anyway, eto tanong ko. May gusto ka ba kay Coco? Yung seryosong sagot, Travis, may gusto. Bukod sa walang kurba katawan niya. Wala rin siyang boobs. Tapos bugbog sarado pa ako sa kanya at palagi niya tinatapakan pagkalalaki ko. Vixen, wala akong gusto sa kanya, sick, wala kang gusto sa kanya. Tas kung ano-ano mga pinagsasabi mo sa kanyang kahalayan at kamunduhan. Naririnig mo ba sinasabi mo, Travis, wala akong gusto sa kanya kasi mahal ko siya. Okay na, sick, corny. Next question. Alam mo namang marami kang fans, di ba, Travis? Alam ko na yun. Sino bang hindi magkakandara pa sa isang Travis Angelo Razon? Sa'yo kong to. Pati tuwid na post babaluktot pag nakita ako. Sick, sabi ko fans hindi nagkakandara pa. Ang hangin mo talaga. Eto tanong ko. For sure maraming key fans di mo ang curious malaman to. Anong size ng, yung ano mo, Travis? Anong size ng Flappy Bird ko? Ha. Gusto mo talaga malaman? Tignan mo.
Tinanggal ang suot na pants at ibinaba ang boxer seat, na mutla very big. Hindi puro salita tong si Travis. Talagang may ipagmamalaki. Hindi lang katawan malaki, Travis, syempre. Kaya nga pati si Heron na babading sakin, Cebuahaha, sick, edi wow, sick, hi, Heron. Alam mo bang ikaw ang manok ko para kay Concepcion, Heron, sinong Concepcion? Isang babae lang gusto ko, sick, si Lolita lang. Oh Heron, manager ko yun and nothing going on between us. Si Colette lang ng buhay ko ang gusto ko, sick, nothing going on between us. Talaga lang, Anyway, ba't mo siya hinahanap? Paano kung kapag nahanap mo siya, may boyfriend na siya? Heron, hinahanap ko siya kasi kailangan ko siya. Lahat ng ginagawa ko para sa kanya. And kapag nalaman kong may boyfriend na siya, edi aagawin ko. We made promises to each other before. So, tutuparin ko iyon lahat, sick, last question, Heron, ano iyon, sick, bading ka raw sabi ni Travis. May gusto ka raw sa kanya, Travis, hahaha. Gago ka, sick. Huwag ka maingay. For sure tatangi yang si Heron, Heron, wala, no. Kadiri talaga yang si Travis, Travis, si. In Daniel. Tuyasak, sick, ehem. Mukhang hindi na ako Coco dat Heron, Mas gusto ko na ang Heron and Travis love team. Hahaha. Sick, Coco, hi, sick. Anong atin Travis, hoy? Anong atin ka dyan? Gago ka, sick. Akin yang si Concepcion, Coco, manyakol, pwede ba? Lumabas ka nga dun. Tapos na interview sa'yo, Travis, ayoko. Dito lang ako, Coco, sa labas ka matutulog mamaya. Travis, na. Cute lalabas na. Hoy, sick. Umayos ka, Wag mo landiin yang si pandan ko. Bibigwasan kita, sick, facepalm Coco, sorry, sick. Alam mo naman yun damuho na yun. May pagka-abnormal. May manyakolism kasi, sick, ayos lang. So, may tanong ako, Coco, ano yun? Ngumitisik ay pag-girl. Natawa anong size ng boobs mo, Coco, pinagluloko dit Binuhat yung table at hinampas kay Siksik, ouch, Coco, nag-walk out. Sick, next question is for Pipay. Pipay, anong ginagawa mo dito, Pipay, interview to, di ba? Malamang papa-interview, sick, ay, bobo nito. Dirty na nga bobo pa. Ambel to hindi tademi, Pipay, hindi ko alam. Kaloka ka, sick. Tagal mo kasi mag-update, sick, whatever, mimay, sick, may sick, labas. Lumabas kang negra mimay, fine. Pautlala, hoy, sikaryo. Sick, ano na beast? O lala, pakyo ka, sick, pakyo ka rin. Nangangawit ang magkabilang braso ko habang naglalakad patungong library. Nangalay kasi ito nung inakay ko yung babaeng mukhang anghel kanina patungong klinik ng school. Pero hindi naman kami nakaabot dun dahil bigla itong napatakbo nang mabanggit ko ng malakas ang pangalan ni Manyakol. Tumawag kasi iyon buwisit na iyon kanina habang inaakay ko yung babae. Akala ko may importante siyang sasabihin pero binuwisit lang naman ako. Pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko. Boss ba talaga ng mafia yun? Ba't mukhang abnormal? Ampi. Pagtingin ko dun sa babaeng hindi ko alam ang pangalan para itong nakakita ng multo. Bago ko pa maitanong kung may nasabi ba akong masama tumakbo na ito palayo sa akin at hindi ko na nahabol. Ang weird lang dahil naging ganun ang reaksyon niya. Lalong namutla ang mukha niya nung nasabi ko ang pangalang Travis. Bigla tuloy na pataas ang kilay ko na umabot hanggang school effect. Don't tell me isa iyon sa mga naging babae ni Travis. Kaya naging ganun ang reaksyon niya dahil na-trauma siya sa pagiging manyakol nung buwisit na iyon. Napailing na lang ako. Sayang naman yun babae na iyon kung naging boyfriend niya si Manyakol. Mukhang napunta siya sa maling landas noong mga panahon na sila pa. Pero sana man lang nalaman ko iyon pangalan niya. Minsan lang ako makakita ng babaeng mukhang anghel, tapos yung balat niyang sobrang kinis pero maputla. Hindi ko rin natanong sa kanya kung may sakit ba siya or what. Pero, I think may sakit nga iyon dahil bigla na lang siya nahimatay, pahamak kasing manyakol yan, walang nagagawang matino sa buhay. Ampi.
Nakarating na ako sa may tapat ng library at agad nang pumasok. Pagtingin ko sa loob wala akong nakitang mga students. Bihira naman kasi mapunta yung mga students ng like dito. Alam nyo naman ang mayayaman, mas gusto pang tumambay kung saan-saan kaysa mag-aral. Napailing na lang ako. Rich kids problem, dumiretso na ako, dun sa may table para batiin si Ma'am Lara Santos. Ang school librarian. Sa dalas ko dito sa library na kanyang pinamamahalaan, hindi niya pa rin matandaan ng maayos ang pangalan ko. Sa tuwing napunta ako rito, iba't ibang pangalan ang nababanggit niya. Akala niya ata ang dami kong birth certificate. Good afternoon, ma'am. Santos, pagbati ko sa kanya. Napahinto naman siya sa pagsusulat at napatingin sa akin. Mumiti siya, oh. Ikaw pala Corazon. Magandang hapon din, wala ka pang klase. Napangiwi ako, wala pa po, ma'am. Conception po name ko, ma'am. Hihi. Ay. Nga pala. Conception. Conception. Pasensya na. Tumatanda na, hehe. Inilapag ko na yung bag ko at maghahanap na sana ng librong mababasa nang bigla akong tawagin ni Ma'am Santos. Napalingon ako sa kanya. Cynthia, dadalhin ko lang tong document sa Dean's office. Pakitingin muna tong library, ah. Tumango ako, sure, ma'am. Tapos lumabas na rin si ma'am at naiwan akong mag-isa sa loob ng library. Napatawa na lang ako sa sarili ko. Corazon tapos sunod Cynthia. Ano kayang next na ibibigay sa akin na pangalan ni Ma'am Santos? Baka Catherine Bernardo na o Nadine Lustre, ah. Char. Asa naman ako? Kuko lang ako kumpara sa dalawang iyon. Bakit kaya hindi niya masaulo-ulo yung pangalan ko? Ang hirap bang tandaan ang Concepcion Cordova? Kalurk si ma'am. Nag-ikot-ikot na ako sa loob ng library. Malaki ang library ng school dahil nga mayaman ang school na to. Napakaraming libro na pawang mga latest books ang andito plus may mga iMac computers pa na wantusawa ang paggamit. Walang limit unlike sa ibang school na sa bawat students 30 minutes lang per day ang paggamit. Dito hindi. Hanggang magsawa ang mata mo sa paggamit ayos lang. Kiber ng school management kahit mag-internet ka everyday. Sa bagay lahat naman ng students dito may kanya-kanyang dalang laptops and iPads. Sino bang gagamit ng mga iMac na to? Besides, Wi-Fi rin ang buong school. Ang yaman ng Herrera International School, NU. Sana buong Pilipinas ipa-Wi-Fi nila. Napatigil ako sa pagtitingin ng mga libro dahil may nakita akong mga magazine sa mahabang lamesa. Nang makita ko kung sino ang cover sa latest magazine na men's magazine na to biglang nag-heart shape ang mga mata ko. Si Heron Envy Labs, Vivay Honey, so sweet ang latest cover ng men's magazine. Wet look ang style ng pictorial niya saka nakatingin ang seryoso sa kamera. Kumalembang na naman ang fangirl radar ko. Diyos ko. Punitin ko kaya tong magazine na to para maiwi ko. Kaso baka may tsihilis dito sa library edi naloka na lang ako. Baka bigla na lang mabalita, isang tsararat na babae kinasuhan sa pagnanakaw ng front cover ng isang magazine. Kinuha ko ang magazine at mamaya ko na lang babasahin kapag nakaupo na ako. Hahanap muna ako ng ibang libro na pwedeng basahin. Paikot-ikot lang ako sa may library nang mapadako ako sa tagong bahagi. Pagsulyap ko sa pinakasulok ng library, may nakita akong isang pares ng panlalaking sapatos. Panlalaking sapatos? May nakahiga sa sahig na isang lalaki, tapos may nakatakip na libro sa mukha niya. Hindi ko na sana papansinin kaso paano kung minurder pala itong lalaki na to, tapos nilagay na lang dito sa library edi konsensya ko pa. Sinulyapan ko iyon lalaki pero wala namang dugo sa katawan niya. Paano kung internal bleeding ang nangyari? Diyos ko. Ito mahirap sa malawak ang imahinasyon at kung ano-ano ang naiisip. Pati nga iyon magiging boyfriend ko si Hero na iisip ko, si. Ang ilusyonada ko. Opa doesn't know me. Joke. Hindi pala Korean si Heron. Hihi. Fine. Lalapitan ko na. Ano ba kasi ang mga tao ngayon? Panay ang paghiga sa sahig. Nung una yung babaeng mukhang anghel tapos ngayon itong si kuyang schoolmate ko. Masarap ba mahiga sa sahig? Cheersay ko nga mamaya. Dun sa tapat ng Dian's office para maloka si Dian.
Hindi pa ako nakakalapit sa kanya bigla itong gumalaw at tumagilid. Natanggal yung libro sa mukha niya pero tulog pa rin. Napabuntong hininga ako. Mabuti naman buhay pa si kuya. Walang patayan na naganap dito sa library. Sinulyapan ko ito sa huling pagkakataon at akmang aalis na sana pero napatigil ako nang ma-realized ko kung sino yung lalaki na iyon. Nangatog ang magkabilang tuhod ko. Kumurap-kurap pa ako ng ilang beses dahil baka sa sobrang pagkadeds ko sa lalaking matagal ko nang pinapantasya, nakikita ko na ang mukha niya. Pero kahit ilang kurap at kusot ang gawin ko sa sarili kong mga mata, hindi nawawala ang gwapong mukha ng nilalang na nakahiga na to. Siya talaga to. Si Heron Del Valle talaga to. Para akong magnanakaw sa ingat kong maglakad ngayon papalapit sa kanya. Baka kasi hindi pa ako nakakalapit ng husto magising na siya. Iba talaga ang utak ng mga fangirl. Lahat gagawin mapalapit lang sa lalaking iniidolo nila. May malaking change ako ngayon para malapitan siya. Walang sagabal, walang guards, at walang tao sa paligid. Tanging kaming dalawa lang ni Heron na natutulog ngayon. Nakalapit na ako sa kanya at saka dahan-dahan na yumuko. Tinitigan ko ang mukha ni Heron na sobrang amo kong matulog. Kahit na kinakabahan ako sa ginagawa ko ngayon wala akong pakialam. Once in a lifetime opportunity lang ang ganitong bagay. Yun matitigan mo ang mukha ng idol mo sa mga ganitong oras. Hindi dapat pinapakawalan. Napansin kong may itim sa gilid ng mga mata si Heron. Mukhang pagod siya at puyat kaya dito na siya sa library natulog. Masyado atang mahirap ang trabaho ng mga artista dahil pati ang pagtulog ng maayos hindi na nila magawa. Naalala kong magkikita pala ulit kami ni Heron mamaya para sa commercial conference. Magiging artista na rin kaya ako. I mean, yung magandang version ko. Malaki ang pasasalamat ko dahil dumating yun mahiwagang bra sa akin na bigay ni Lola. Dahil kasi doon nagkaroon ako ng chance na makilala si Heron na ilang taon ko nang iniidolo. Yun nga lang ang alam niya tungkol sa akin ay isa akong totoong magandang babae. I wonder kung anong sasabihin niya kapag nalaman niyang ang totoong mukha ko ay kamukha ni Koke na girl version. Baka paliguan niya ako ng holy water. Alam mo ang gwapo-gwapo mo, Heron, pagsasalita ko habang nakatitig pa rin sa kanya. Mahina lang ang boses ko para hindi siya magising. Ikaw ang pangalawang gwapong lalaking nakilala ko. Una yung kababata kong si Ronron. Nakakalungkot lang dahil hindi ko na siya nakita pa. Saan na kaya yun napunta? Nakatitig lang ako kay Heron nang biglang may isang alaala ako, noong bata pa ako na bumalik sa aking isipan. Kung saan nakahiga si Ronron sa damuhan at nakapikit habang nakatitig lang ako sa napakaamo niyang mukha. Ang gwapo mo talaga, Ronron. Sana mag-artista ka na lang talaga. Ako magiging number 1 fan mo, sabi ko habang titig na titig sa maamong mukha ni Ronron na nakapikit. Ang aliwalas ng mukha niya kapag nakapikit siya at walang problema na iniisip. Mga bata pa lang kaming dalawa pero ang mga napagdaanan niyang mga problema pang matatanda na. Nakakaawa talaga si Ronron. Biglang bumukas ang mga mata niya saka siya ngumiti sa akin. Alam mo bang masama ang tumitig sa mukha ng isang tao kapag natutulog ko ulit? Kapag inulit mo pa yan hahalikan kita. Nagulat ako, ano? Anong sabi mo, napalayo ako sa kanya? Tawa ng tawa si Ronron, wala. Haha. Biro lang. Alam kong wala akong karapatan na halikan ka kasi pulubi lang ako, tapos ikaw may maayos na bahay. Tumayo si Ronron mula sa pagkakahiga saka umupo rin at tumingin sa maaliwalas na langit kapag malaki na ako magsusumikap ako. Kahit ano gagawin ko para lang hindi na maging pulubi ulit. Kapag nangyari yun bigla siyang tumingin sa akin saka ngumiti. Hindi ko na maalala yun kasunod na sinabi niya noon dahil ang tagal ng taon na ang lumipas. Nanikip ang dibdib ko dahil namimiss ko na si Ronron at gustong-gusto ko na siyang makita. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa buhay niya noong mga panahon na hindi na kami nagkita. Kung kumusta ba siya o kung ano ang ginagawa niya ngayong malalaki na kami. Hindi ko na namalayan na napatagal na pala ang pagtitig ko kay Heron dahil nakabukas na ang mga mata niya. Nakatitig siya sa akin na parang gulat na gulat. Bigla akong napatayo at napalayo sa kanya. Windang ang itsura ko. Agad kong tinakpan ang mukha ko dahil sa sobrang kahihiyan. Wala akong ninanakaw. Hindi kita pinagsasamantalahan, todo defensive na sabi ko sa kanya habang nakakaramdam ng kakaibang kaba.
Mahirap na baka isipin niya na may ginagawa akong kamunduhan habang natutulog siya at i-report ako sa Dean's office. Mahirap kalabanin ang artista at mahirap kalabanin ang iniidolo ko. Hindi siya sumagot kaya napasilip ako. Nakatingin lang si Heron sa akin. Titig na titig. Parang nakakita ng multo. Anong problema nito? Ngayon lang ba siya nakakita ng pangit na katulad ko? Aalis na ako. Bae. Tumalikod ako at akmang lalakad na sana, kaso bigla niya akong hinawakan sa braso, kaya agad akong napatigil. Naalarma naman ako sa ginawa ni Heron kaya agad akong nagpumiglas, Maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa sa'yo. Tinitigan lang kita habang natutulog. Ano yung sinabi mo kanina? Yung habang nakapikit ang mga mata ko, seryosong tanong sa akin ni Heron, anong pangalan mo? Mas lalo akong naalarma ngayon dahil tinatanong niya ang pangalan ko. Mukhang ire-report niya talaga ako sa Dean's office. Masisira ang imahe ko. Sira na nga mukha ko, pati ba naman imahe ko masisira na? Hindi pwede. Hindi pwede. Catherine Bernardo ang pangalan ko. Hindi kasi Daniel Padilla kaya wag mo kong hawakan, muli akong nagpumigla sa pagkakahawak sa akin ni Heron. Kaso masyado siyang malakas kaya kahit anong gawin ko, hindi siya napapabitaw. Wala akong pakialam kahit nasa library kami ngayon at bawal ang maingay basta makaalis ako sa harapan niya ngayon dahil sa labis na kahihiyan. Anong pangalan mo? Mariin niyang tanong habang pinipilit akong humarap sa kanya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lahat na naiisip ko para makatakas kaya bigla kong hinampas sa mukha niya ang hawak kong magazine na may mukha niya. Taray! Naka-face to face niya ang sarili niyang mukha. Naisampal ko sa mukha niya iyon hawak kong magazine. Sobrang lakas. Kaya bigla siyang napabitaw sa akin at agad akong napatakbo. Bago pa ako tuluyang makalabas ng library narinig ko pa siyang sumigaw pero hindi ko na pinansin. Ang importante makalayo ako sa kanya at matakasan ko ang kasyungaan na nagawa ko. Teka, ano bang kasyungaan na nagawa ko kay Heron? Basta. Nakakahiya. Nakakahiyang isipin na yun idol ko inakalang may kamunduhan akong ginagawa sa kanya at mukhang balak pa niya akong ipablatter. Kalokang araw to. Kahit pagod na pagod ako kagabi dahil sa kaliwat kanan na taping at pictorial, hindi pa rin ako agad nakatulog pag uwi ko ng sarili kong kondo. Paano ba kasi ako makakatulog kung naabutan kong umiiyak si Lolita? She was crying so hard that night. Once a year nagiging emotional siya. Akala ko kung anong nangyari sa kanya. I asked pero hindi siya sumasagot. Wala siya sa sarili niya. Nakatulala lang siya sa kawalan habang patuloy tumutulo ang mga luha sa pisngi niya. Until I realized kung bakit siya naging emosyonal. She remembered her only daughter. Mayroon siyang kaisa-isang anak na babae noon na hindi na niya nakita. I asked countless of times about it but she always diverted the topic. She avoided my questions. It was like she wasn't comfortable to talk about it so gave up. Ayoko namang paghimasukan ang personal niyang buhay kahit na siya pa ang bumuhay sa akin. We should always respect someone's decision and privacy. Nung nakatulog na siya tinawagan ko naman si Travis para ayain uminom. Matagal-tagal na kaming dalawa nakalabas para uminom, besides gusto ko muna mag-chill kahit papaano. Nung nagkita kami ni Travis katulad pa rin siya ng dati kapag umiinom. Madaldal pa rin. May kinuwento siya sa akin about sa bagong babae na nakakasama niya. While he was talking about this certain girl his smile didn't fade away. Masaya siyang ibahagi sa akin yun mga nangyayari sa kanya kasama yun babae na kinukwento niya. Nakangiti lang siya at tuwang-tuwa sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Siyempre masaya ako para sa kaibigan ko dahil finally paunti-unti na siyang nakaka-move on sa first love niya. Bumalik na yun dati niyang sigla. Travis never talk about girls kapag umiinom kami. Palaging mga kinaabalahan lang namin. That's really it surprised me na may bago siyang babae na ibinida sa akin. Mukhang nagkakagusto na siya rito. Kainis ka nga, pare. Alam mo yon? Hahalikan ko na sana siya kaso bigla kang tumawag. Hindi ko tuloy na ituloy. Liray, first kiss pa naman sana namin yon, asar na sabi ni Travis sa akin. Napasimangot pa siya. I loved, first kiss. Bakit first kiss pa lang? Di ba matinig ka sa chicks?
He sighed, pare, ibang-iba tong babae na to, hindi tinatablan ng sex appeal ko. Kahit anong panlalandi ko hindi nabibighani, feeling ko tuloy wala ng kwenta, tong kagwapuhan ko pati, tong abs ko, he loved, seriously, pare. Iba talaga tong si Pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko. Kahit bad trip ka tapos mapatingin ka lang sa kanya. Mawawala yun pagkabwisit mo sa buhay mo, sa parang stress reliever ko tuloy siya. Hindi ko ma-imagine na isang araw hindi ko na siya makikita kasi for sure mahihirapan ako kapag nangyari yon. Parte na ng sistema ko na makita siya sa araw-araw. Travis smiled, damn. Ano ba tong mga pinagsasabi ko? Ang corny ko ata. Haha. Tae na. Panigurado wala akong mukha na maihaharap sa kanya bukas kasi muntikan ko siyang nakawan ng halik habang natutulog. Napatawa na lang ako sa mga pinagsasabi niya. Mukhang tinamaan na nga siya sa bagong babae sa buhay niya. Si Travis yung tao na playboy pero kapag nagseryoso sa isang babae seryoso talaga siya. Hindi siya titingin sa ibang babae at ang focus niya lang sa girlfriend niya. Ganon siyang klaseng playboy. Kaya niyang kontrolin ang sarili niya at ibuhos lahat ng pagmamahal sa sineryoso niyang babae. Aside. Ako kaya kailan ko makikita yun babaeng matagal ko nang hinahanap. Ilang taon na rin pero there is no still progress. Hindi ko alam kung kailan kami magkikita ni Colette o kung may pag-asa pa ba kaming magkita dalawa. Pero kapag naiisip kong sumuko na lang at move forward napapahinto ako. Every time I saw her ocean blue eyes and her smile in my mind no idea to give up faded right away. Wala dapat sa vocabulary ko ang salitang pagsuko. Nangako ako sa sarili ko na isang araw magkikita ulit kami ni Colette kung kailan mayaman na ako para ibigay sa kanya ang lahat. Hindi dapat ako sumuko. Hindi kailanman. I will quit showbiz once makita ko na si Colette para sa kanya ko na lang ituon ang oras at atensyon ko. For the meantime magpapayaman muna ako lalo. Madaling araw na nung umuwi kami ni Travis. Pagdating ko sa kondo wala na si Lolita. Mukhang umuwi siya sa mansion niya at nakakapagtaka lang na hindi ako tinext o tinawagan para alamin kung nasan ako. Mukhang wala pa rin siya sa sarili niya sa sobrang pag-isip sa anak niyang babae. Pumasok ako sa school na inaantok. May hangover pa. I asked in reprof kung pwede bang mag-skip ako ng class dahil hindi maganda ang pakiramdam ko at pumayag naman agad siya. Perks of being an actor. May advantages talaga ang pagiging artista kapag nag-aaral. Dumiretso ako sa clinic pero may mga tao. Hindi rin ako makakatulog. Naisip ko ang library so immediately went in library. Napangiti ako sa sarili ko dahil walang katao-tao. Ayos. Makakatulog ako ng mahimbing. Binati ko iyon school librarian at nag-blush pa nung nakita ako. Ngumiti na lang ako at dumiretso sa pinakadulong bahagi ng library. Yun tagong parte para maayos ako makakatulog. Kumuha ako ng isang libro sa katinakip sa mukha ko. Hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Hanggang sa may narinig akong nagsalita. Binanggit ang palayaw ko nung batang palaboy pa lang ako. May bumanggit ng pinakamahalagang pangalan na ibinigay sa akin ng babaeng pinakamamahal ko. When I opened NBAS may isang babaeng titig na titig sa mukha ko. Nagulat siya kaya agad siyang napatayo at napatalikod sa gawi ko sabay tinapkan ang mukha niya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang gustong sumabog dahil sa excitement. Itong babae na ba to si Colette? Binanggit niya ang pangalang Ronron. Kahit halatang kinakabahan nagsalita pa rin siya habang patuloy na nakatalikod. Aalis na raw siya pero hindi ko dapat siya paalisin. Hindi ko dapat hayaan na mawala siya sa paningin ko sa mga oras na to, akma na siyang maglalakad pero agad ko siyang pinigilan. Hinawakan ko siya sa braso niya. Maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa sa'yo. Tinitigan lang kita habang natutulog, todo pumiglas siya sa akin habang nakahawak ako sa braso niya. Mas lalong kumabog ang dibdib ko dahil sa reaksyon niya. Ganitong-ganito si Colette dati kapag napapahawak ako sa kamay niya. Biglang sisigaw na bitawan ko siya dahil bata pa raw siya para makipag-holding hands. I can't contain my feelings. I can't contain my excitements. Ito na ba? Ito na ba ang tamang panahon na magkikita kaming muli ni Colette? Makikita ko na ba ulit ang babaeng pinangako ko sa sarili ko ng pag-aalayan ko ng lahat ng pag-aari ko? Siya na ba ang babaeng matagal ko nang hinahanap?
I asked her once again kung ano yun sinabi niya habang nakapikit ang mga mata ko. Umaasa ako na sasabihin niya ang pangalang Ron o kaya naman ang pangalang Kulit. Shit! I cursed in my mind so many times. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit kahit hindi ko pa nakukumpirma kung siya talaga ang babaeng hinahanap ko. Parang sinasabi ng puso ko na siya na nga. Pero hindi dapat maging impulsive. Kailangan ko muna malaman. Kapag nalaman kong siya si Kulit, alam kong mapapaiyak ako dahil sa lubos na kaligayahan. Catherine Bernardo ang pangalan ko. Hindi ka si Daniel Padilla kaya wag mo kong hawakan, kahit gusto kong tumawa dahil sa sinabi niya pero hindi ko ginawa. Inulit ko ang tanong ko sa kanya. Anong pangalan mo? Pag-ulit ko. Napakapit ako ng mariin sa braso niya. Mukha siyang kinakabahan kahit hindi siya nakatingin sa akin. Nanginginig ang buong katawan niya dahil sa sobrang kaba. Akala niya ata may gagawin akong masama sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon bigla siyang humarap sa akin at hinampas sa mukha ko yun hawak niyang magazine. Sa sobrang lakas ng pagkakahampas niya nabitawan ko siya at napakahawak sa mukha ko. Damn! Wait lang, napasigaw ako habang nakahawak sa mukha kong kumikirot. Pakiramdam ko na bingi ang magkabilang tenga ko sa sobrang lakas ng impact ng paghampas niya sa akin. Nang makarecover na ang mukha ko sa sakit agad akong naglakad para habulin siya. Nakita ko yung school's librarian na makakasalubong ko sa hallway. Ma'am, may nakita ba kayong babae rito na tumatakbo? Mabilis kong tanong sa kanya. Napaisip naman siya, wala naman, yung Heron. Well, ma'am. Kilala niyo ba yun babae kanina na nasa library din? Muli kong tanong. Umaasa akong kilala niya yon. Kapag nalaman ko yun pangalan niya matutuntun ko siya at malalaman ko kung siya ang babaeng matagal nang hinahanap ng puso ko. Yenen, muli siyang napaisip babae. May babae ba sa library kanina? Ay tama meron. Si. Sino, ma'am? Si, pag-ulit niya si. Si, secret. Hahaha, saka siya tumawa ng malakas. Ma'am. Groaned, sino nga, ma'am? Kailangan ko lang talaga malaman. Pahingi muna ng autograph. Idol na idol kita, pinapanood ko yun palabas mo tuwing gabi. Galing mo mag-acting dun. O CJ. Bibigyan pa kita ng pass para mag-set visit. Sabihin mo lang po kung sino yun babae kanina. Anong pangalan nun? Desperado na sabi ko. Talaga? Tuwang-tuwa na sagot niya, Denen. Si. Ma'am naman. Ikaw naman hindi na mabiro, hinampas niya ako sa braso, wow, yung Heron. Ang tigas ng braso mo. Mukhang Helen fit ka, ah. Yuh! Nakakaloko naman tong prof na to. Ma'am, sino na po kasi yon? Yung alin ba, naguguluhan niyang tanong. Ano ba tinatanong mo? Yung babae sa library kanina. Anong pangalan niya? Ah, yun ba? Si. Ano? Si, napaisip na naman siya, ano nga bang pangalan nun? Si Sitsiritsit Alibangbang. Sa Laginto. Sa Lagubang. Ang babae sa library. Kung gumiri parang tandang, kumanta pa siya. Hehe. Maganda ba boses ko? Ug. Ma'am, ano nga? Chill lang, Heron, natawa na naman siya, hindi ko alam pangalan nun. Hindi ko kilala yun babae na yun. Famous ba siya? Napahinga ako ng malalim, never mind, ma'am. Nice talking na lang po, then walk out. Tinatawag pa ako ni ma'am Santos kaso hindi ko na pinansin. Aside again and again. Mukhang hindi pa ito ang right time para magkakilala kaming dalawa. Sa libo-libong nag-aaral dito sa international school na to imposible na makita ko lang siya ng ganong kadali. Mapaglaro talaga ang tadhana. Siguro nga hindi pa tamang panahon. Pero kapag dumating ang tamang panahon at magkita na tayo, Kulit. I won't let you go again. Nung natapos ang klase ko agad akong kumaripas ng takbo palabas ng school. Kabadong-kabado kasi ako na baka makita ko si Heron at matuloy ang pagrereklamo niya sa akin. Naku naman po. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya pero bakit ganun siya mag-react? Haru Diyos ko.
Ito nagagawa ng kasyungaan ng isang tao, baka ito pa ang magdala sa akin sa kapahamakan kaya kailangan ko muna siya iwasan. Siguro naman hindi niya natandaan ang malakokay kong mukha, di ba? Siguro kaya ganun ang reaksyon niya, kasi nagulat siya na may mukhang alien na nag-aaral sa school na to. Baka balak niya akong ipadala sa mga expert sa Amerika para pag-aralan? Kalurks naman si Heron. Ngayon lang ba kasi siya nakakita ng pangit na babae? E di ako na ang pangit. Pero kahit pangit naman ako, hindi ako masamang babae, maayos akong pinalaki ng papa ko. Boobs lang ang hindi lumaki sa akin. Nakasakay na ako ng jeep pero ang bigat pa rin ang dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Mamaya magkikita kami ni Heron para sa commercial conference kaya dapat hindi ako kabahan. Sana lang din hindi nagkasugat ang mukha niya dahil sa sobrang lakas ng paghampas ko sa mukha niya gamit ang magazine. Natawa ako bigla. Naka-face-to-face niya yun magazine na may sarili niyang mukha. Hihi! Bumaba na ako nung malapit na ako sa compound. Hindi pa ako nakakalapit sa may apartment ko may naririnig akong malakas na kanta. Nagpapatugtog ata si Manyakol. Napataas naman ang kilay ko dahil sa tugtog na pinapakinggan niya. Hi Barbie. Hi Ken. Do you wanna go for a ride? Sure Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush as I hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Seriously, windang na tanong ko sa sarili ko dahil sa narinig kong pangbading na tugtog na naririnig ko na nagmumula sa apartment. Lord, tell me na hindi si Manyakol ang nagpapatugtog niya. Ayokong malaman, Lord. Nakakasuka lang na isipin na ganyang mga trip na kanta ang pinapakinggan ni Travis. Hindi kayang i-digest ng utak ko. Sumilip muna ako sa pintuan para makita ko ang ginagawa ni Manyakol. Lumaki ang mga mata ko sa nakikita ko. Nakakawindang. Nakakaloka. Anong kasyungaan ang ginagawa ng walang yang to? Anak ng bakla naman, oh. Bakit nakasuot ng pink na headband si Manyakol tapos gumigiling-giling sa harapan ng baby na si Buknoy? Imagine, boxer lang ang suot ng walang yang ngayon. Nakatambad ang kanyang machong katawan at pati yun abs niya pero kumikembot-kembot habang tumutugtog yun I'm a Barbie girl, in the Barbie world something. Nagbabakla-baklaan siya habang tawa ng tawa ang baby na si Buknoy sa ginagawa ni Manyakol. Hoy! Anong ginagawa mo dyan sa bata? Tanong ko at pumasok na sa loob ng apartment. Napatigil si Travis sa pagkembot niya at gulat na napatingin sa akin. Agad naman siyang umisi nang makita ako. Hi, pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko. Welcome home. Asan ang kiss ko? Lumapit siya sa akin sa kaakmang hahalik pero tinapat ko sa mukha niya yung kamay ko. Sampal gusto mo? Umiling siya, ayaw. Kiss gusto ko, umuso siya, kiss mo na ako dali. Sasayawan kita ng I'm a Barbie girl in the Barbie world. Bading ka. Wag mo kong tawaging bading kundi makaka-witness tong si Buknoy nang hindi dapat nakikita ng isang bata. Gusto mong magtsuktsakan tayo sa harapan niya? Bading pa ah. Hoy! Manahimik ka nga, pagpigil ko sa kanya, mamaya matutunan ni Buknoy ang mga sinasabi mo. Contagious pa naman yang manyakolism mo. Manyakolism. Fesel, mga pauso mo pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko. Isa pa yang pandan ko. Pandan ko. Nakakasakit sa tenga, inilapag ko yung bag ko, bakit andito pala si Buknoy? Nasaan si mama niya? Nasa puwet ko nagkakape. Gusto mo makita, sinamaan ko siya ng tingin, biro lang. Pinabantayan lang sa akin si Buknoy. May binili lang si Ate Bridget saglit. Sa'yo talaga pinabantay, gulantang nasagot ko, isang pagkakamali ang ginawa ni Ate Bridget. At bakit, napasimangot si Travis, marunong naman akong magbantay ng bata, no kita mo ang saya-saya ni Buknoy habang sinasayawan ko siya, tumingin siya kay Buknoy, di ba, Buknoy? Ang galing sumayaw ni Kuya Travis na pogi na yomi pa. Ano baby Buknoy, lumapit siya kay Buknoy saka kinurot-kurot ng marahan ang pisngi nito. Hinaan mo lang pagkurot sa pisngi ah. Tandaan mo bata pa yan, paalala ko. Alam ko,
lumingo sa akin si Travis saka ngumiti, nagtitrain na ako para sa future na anak natin. Mag-anak na kasi tayo, pandan ko. Pandan ko. Pandan ng buhay ko. Masarap na may bata rito sa apartment, dali na. Please, nagpapiayas pa siya. Mag-anak ka mag-isa mo. Hindi naman ako pwede magsarili, no ilang beses na ako nagsarili pero hindi pa rin ako nakakabuo ng anak. Kailangan ko ang tulong mo. Kadiri ka, hinampas ko braso niya. Tabi ka dyan, tumabi naman siya tapos yumuko ako, ano baby Buknoy. Kadiri si Manyakol, no. Ang dugyot ng mouth, nilapit ko pa ang mukha ko kay Buknoy. Napatitig si Buknoy sa akin tapos umiyak ng umiyak. Halos mabingi ako dahil sa lakas ng iyak niya. Hala, pandan ko. Anong ginawa mo kay Buknoy? Pinaiyak mo. Huwag mo ilapit mukha mo sa mukha niya. Natatakot siya. Natatakot ka dyan? Kapal nito, sigaw ko tapos muli kong inilapit ang mukha ko sa mukha ni Buknoy. Mas lalo itong umiyak. Halatang takot na takot. Na! Ako na ang pangit. Ha 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 ha. Napapangitan sa'yo si Baby Box, pandan ko. Tawa ng tawa si Travis sa kanya binuhat si Buknoy. Bigla itong tumigil sa pag-iyak ng binuhat niya. Himala! Tahan na Baby Box. Andito lang si Kuya Travis na gwapo na at yomi pa. Napangiti na lang ako sa nakita ko. Ang lapit ni Travis sa bata. Napatitig ako sa kanya habang buhat-buhat niya si Buknoy. Parang siya ang tatay, ano kaya ang itsura ni Travis kapag may anak na talaga siya? Oh, bakit ka nakatitig dyan? Napupugyan ka na naman sa akin, pandan ko. Tite, natatawang sabi ni Manyakol.